the International Criminal Court is facing significant operational challenges due to U.S. sanctions imposed by President Donald Trump, targeting the court's chief prosecutor Karim Khan and other staff. The sanction were response. Ito po hindi lang po chief prosecutor ngayon, lahat na po ng tauhan. So una po, prinis yung kanilang mga asset, no? Tapos hindi na sila pwedeng makapag-travel, hindi na po sila makakapag-travel sa US. Meron silang travel ban, nakapress po yung asset nila. Hindi po yung sa US lang. Yung mga bangko po, maski po hindi na nakabase sa US, pero meron po silang branch sa US, no? Kasi sabi ng US, lahat ng makikipagtulungan, isa-sanction namin sa ICC. Ito pong gobyerno namin, nakikipagtulungan po. Pinagmamalaki pa nila na nakakulong sa ICC si Tatay Digong. Lahat po na makikipagtulungan sa ICC, isa-sanction ng US. Kaya pati yung bangko na may branch lang sila sa US, halimbawa, yan ay pag-aari ng France, mapipilitan po, kunwari, nasa France yung pera nila. Yung bangko na merong branch sa US, mapipilitang i-freeze din. Kasi, isa-sanction din sila na US. Yun yung sinasabi natin na malawak talaga pag US Pero ito po pinakamalupit. Yung kanila na pong sinanction ay yung software. Yung software. Hindi po natin iniintindihan Yan po yung mga pag may computer po kayo, hindi po yan kunwari bumili kayo ng laptop, kinakailangan po para magamit nyo yung laptop nyo, may software po. Yan po yung Windows 10 o Windows 12. Pag-aari po ng US company yan na Microsoft, yung Windows. Kung dyan po nakabase lahat ng inyong mga sa computer, suspended. Kahit bumili pa kayo ng Microsoft noon, suspended po yung software ninyo. Ibig sabihin, email ninyo, wala na, mahirapan na kayo mag-function. Imagine niyo po na hindi kayo, marami sa inyo, sa sa cellphone, di ba? Suspended yung inyong software. Hindi nyo magagamit yung inyong cellphone. Makikigamit kayo dun sa mga... Hindi gagana yung mga computer ng ICC. Magiging inutil po yung ICC. Mahirapan po silang mag-function bilang korte. Lahat po ngayon computerized na. Lahat po. Basta po US-based yan. Kahit nga hindi US-based Kahit po hindi US-based yung ginagamit ninyo, kung yan po ay meron sa US, ay pwersado po silang sumunod kay Donald Trump. Kaya may hangganan po yung panunutil nitong ICC. Ngayon, mas malakas na po yung panawagan ng mga tao na ibalik na lang dito. Tama yun. Correct po kayo, magmamakinil. Magta-typewriter kayo. Ang problema ninyo, paano kayo kukuha ng mga ebidensya? Di ba? Hindi na functioning. Ano yan? Parurusahan ninyo yung mga nakabilanggo dyan tulad ni Tatay Digong dahil hindi kayo nagpa-function as court? Dapat isuspindi nyo na yung operasyon nyo, ibalik nyo na yung... abnormal naman talaga yung pagkakakulong ni Tatay Digong. Suspect nyo, halimbawa, sinabi na natin na suspect si Tatay Digong sa krimen na ginawa niya sa Pilipinas. Di umano. Na ang mga di umano na biktima ay mga Pilipino. Ang mga witness ay Pilipino.
naganap sa Pilipinas. Ang mga suspect di umano ay mga kapwa Pilipino. Oh, alam niyo po, magiging nakakatawa po talaga tayo. Dapat lang tayong pagtawanan ng buong mundo. Tayo lang po ang tanging bansa. Krimen sa Pilipinas, ang pangunahing mga suspect ay mga Pilipino. Ang mga biktima lahat ay Pilipino. Naganap di umano ang krimen sa Pilipinas, tapos sa ICC, sa Netherlands. Tapos yung korte sa Netherlands na ICC, hindi nakakapag-function, may functioning tayong korte rito. Ang maglilitis sa atin, yung korteng halos sarili nila, hindi na nila makayang gampanan dahil suspended email, suspended yung kanilang mga Windows at kung ano-ano pa. Lahat ng Microsoft at lahat ng US base na ginagamit nila. Halimbawa, yung mga MS Word at kung ano-ano pa. Nakalimutan ko tuloy. Tignan natin, baka may nakalimutan pa tayong itapik bukod dito kay Lacson. Bago tayo tumungo sa mga katanungan. Ito si Barry Gutierrez. Namimiss na natin to Ngayon, umiepal na naman. Panalo na naman yung amo niya Mayor nga lang. Kung di pumalpak si Toby Chanco, di siya magpapalusot ngayon. So sabi niya, palusot lang daw yung ginagawa ngayon ni Toby Chanco na sinisisi yung mga congressman. Let's call this for what it is. Toby Chanco failed to deliver and now is pointing fingers instead of accepting what's obvious. Ang tunay na dahilan ng pagkatalo ay ang kapalpakan niya mismo. Kung naging maayos siyang campaign manager, hindi siya maghanap ngayon ng lusot, sabi ni former Vice Presidential Spokesperson, Attorney Barry Gutierrez. Okay. Tama naman niya. Tama po yan. Nagpapalusot si Toby Chanco. Pero ang tanong, kahit sino pong pinakamagaling na campaign manager, hindi po mananalo ang alyansa. Dahil kinidnap ninyo at pinakulong si Tatay Digo. Asan dyan yung ibig mo sabihin solely? Palpa kasi si Toby Chanco? Kaya natalo kayo? Hindi lang po yan. Very obvious po. Pinakulong ninyo si Tatay Digong, kinidnap ninyo, pinakulong nyo. Nagalit ang mga tao. Marami pong bumoto ng Duterte. Kasabay po ng maraming bumotong Duterte, tapos nagtataka tayo, bakit ang taas-taas ni Bongo naiwan yung ibang mga Duterte? Hindi ba kayo nagtaka rin? Ngayon lang po may pinakamaraming overvotes. Sigurado ba kayong yung mga Duterte ay nabilang yung mga boto? Si Guanzon na po nagsasabi nito. Si Guanzon po na matagal na COMELEC commissioner. Dati daw 1.5 to 2.5 mula 2010 hanggang 2022. Bago umupo si Marcos, lahat ng eleksyon, ang overvotes, 1.5% to 2.5%. Nung umupo si Marcos, eto na si Garcia, biglang naging 29%. 29%, ang layo naman. From 2010 to 2022, 12 years.
Siguro ang binabanggit dito ni Commissioner yung 12 years na automated election. 1.5% to 2.5%. Ngayon po, 29% anak ng tinapay.